Strong Rizal para tuparin po ang aming isang layunin na makatulong po sa mga kapatid nating may problema. At sa pagpapatuloy nga ng usapan natin ito, kasama natin si Ate Sally. Ano pong buwan kayo nagkakilala ni Mang Buboy? Basta isang taon na po kami nagkakilala niyan sa pagtitinda ng sisiw at saka ete. Ano pong pakilala naman sa inyo din? Hiwalay daw sila hiwalay na sila ng asawa niya. Kayo po ba may asawa? Hiwalay na rin Balo po. din po o hiwalay? Hiwalay na. Hiwalay, may anak. Mayroong 3 anak. Okay. So pag nagkikita po kayo ni Mang Buboy, mga anong araw po yan? So pag araw-araw man ako nagtitinda. Araw-araw. Okay. Tapos pag nakikita kami doon sa tinitindahan ko, binibilan niya ako ng soft drinks at pagkain sa ano. Abay, pero nagugulat ako sa inyo, Mang Buboy, daig nyo pa si Ding Dong. Si Ding Dong nga, Marian lang. Kayo may baby, may Sally. Ay, nalito na ako. May Emma, may Sally pa. Sapat na ba yan? Tapat na, todo na. Meron. Ha? Meron pa po. Meron pa. So, sino naman po, Mang Benito, yung sinasabi niyong kaibigan niyong isa pa, si Aling Tess Lino? Sino po si Tess? Kakilala ko po. Kakilala niyo, narito si Aling Tess Lino. Pasok! Kailan kayo nagkakilala naman ni Kuya Lino? Ay, Steny, Kuya Lino. Nalilito na ako. Kailan po kayo nagkakilala ni Buboy naman? Anong buwan? 5 buwan na po ngayon. 5 buwan. Ano rin ang pakilala sa'yo, Tess? Wala po siyang asawa. Ikaw, may dati kang kinakasama, dating asawa? Hiwalay po kami. Hiwalay, may anak. May anak po kami Okay, 4. diretsa ang tanong. Pinag-soft drinks ka din? Hindi po. Ah, hindi. Oh. Pinapakain po ako. Ah, pinapakain, nagde-date kayo. Oh. Diretsa ang tanong, Tess. May naging something-something na rin? Meron na po. Ang kapal na mukha mo. Ah, sandali lang. Wala kang iba. Ang dami mo palang ano. Okay, sandali lang. Akala ko ako lang ha. Okay, liwanagin natin. Akala ko ako lang eh. Natatawa na lang si Aling Belinda kasi kanina kumpleto pa yung butones ng polo ni Mang Buboy. Ngayon, luray-luray na, patawarin. Manluloko yan. Manluloko. Okay. Mang Buboy, ang trabaho po ninyo, nagbebenta kayo ng itik. Opo. Okay, pero ang tinatrabaho nyo, mangolekta ng chicks. Hindi po. Kaibigan lang po. Okay, unawain natin, Mang Buboy, ano ba talaga ang gusto ninyo sa kanila? Isa-isahin natin, ha? So ano pong nagustuhan ninyo kay Aling Belinda? Bakit po ninyo siya kinasama ng 17 years? Ano po? Siyempre, nagpakilala siya sa akin, mabait din siya naman. Hanggat ngayon, hindi pa rin nawawalang kabaitan niya. Ganun pa rin siya. Okay. Si Aling Baby naman, ano naman ang nagustuhan nyo sa kanya? Nagustuhan ko sa kanya, mabait din siya. Tapos ganyan, na friends ko lang siya. Hindi ko sabi na linagay ko sa ano ko. Hindi nyo nilagay sa puso nyo? Friends lang. Wala daw kayo sa puso niya. Gusto niyo po ba tumabi na dito sa akin? Si Ate Emma naman po, anong nagustuhan niyo sa kanya, Mang Buboy? Kung anong naramdaman ko po rito, ganun po sila. Loko mo. Maling ka. So kay Aling Sally, ano naman nagustuhan ninyo? Hindi, ganun din siya, mabait din. Oh, pero wala rin sa puso nyo. Friends ko pa rin siya. Friends niyo pa rin. Si Ate Tess, Ganun din. Sa mabait siya, ganun din. so pareho sila ng level. Opo.
Malaking problema po itong pinasok ni Mang Benito at malaki rin po ang epekto nito sa mga babaeng napaglaruan po niya, lalo na sa kanyang kinakasama ng 17 years na si Aling Belinda. Kaya naman po nararapat lang na magsagawa kami ng counseling kasama po ang ating trio tagapayo. Ba't nagkaganyan? Balik lang po sa kanya kasi biglaan lang po yun eh. Yung pangatlong anak ko po, biglaan lang siya nagkaganyan po. Kayo po, ano pong masasabi niyo? Kayo? Huwag ka na magpapakita sa amin, ha? Yung sinungaling mo, kasi, kaharap mo kasi asawa mo, eh. Alang-alang po sa mga anak ko po, kung gusto nila tanggapin yung ama nila, tatanggapin ko na rin po. Anong may ibig sabihin ng size 12? Size hanggang 6 years hanggang 12 years kang pwedeng makulong. Doon sa batas na sinasabi ko. Mukhang matapos po ang binigay sa inyong counseling ng trio tagapayo, ay mayroon ang naging desisyon si Mang Buboy dahil nandun na siya sa puti katabi ng kanyang kinakasamang si Aling Belinda. Pero ganun pa man, may mga mensahe pa akong nais iwan sa inyo ang ating trio tagapayo. Simulan ko po kay Attorney Acosta. Kay Mang Buboy, alam mo po Mang Buboy, hindi naman po masama at hindi kasalanan ang pagiging pala kaibigan. Sabi nga, magkaroon ng maraming kaibigan. Subalit, dapat din nating tandaan na merong limitasyon ang pakikipagkaibigan. Bagaman paulit-ulit mong sinasabi kaninang friends ko lang sila, ngunit humantong na nga sa nagawa mo na yung hindi dapat gawin sa mga babaeng ito na iyong naging sinasabing kaibigan. Nalam mo ba, Mang Buboy, na kapag yun na ang nasadlakan mo, na nagkaroon ka na ng relasyon sa iba't ibang babae na humantong na sa nasaktan mo ang kanilang emosyon o nagkaroon ng psychological na epekto sa kanilang mga kalagayan, paring malabag mo na yung batas na Republic Act 9262. Sana nga ay matuto ka na sa karanasang ito upang sa gayon ay mapaganda ang buhay mo at huwag kalabuso sa kulungan ang hahantungan mo. Yun lamang. Sa buhay po ng isang tao, kailangan nating maintindihan na meron pong pagkakataon na nagkakaroon tayo ng crisis. Kumisan, yung pong tinatawag nating midlife crisis ay hindi naman nangyayari during kung kailan 40 years old kayo. Karaniwan po, yung mga edad na yan, magmula 32 pataas hanggang 45, ito po yung mga pagkakataon na dapat maisip nyo na mas mas excited kayo na ayaw nyong tumanda, kaya nagpupumilit kayong magpakabata. Ayaw nyong magkaroon ng mga problemang sasabihin na hindi ako ganito. Kaya ang dami-dami nating mga enerhiya at aktibidades na nakakalimutan natin na kailangan natin ng tamang gabay. Kasi kuminsan nabibigla tayo masyado tayo na-overwhelm sa ating mga eksperyensya na sasabihin ganun, yung isang babaeng ito, sinagot ako. Baka yung susunod na babaeng sasabihin ko rin yung ganun sinabi ko sa una, ganun din. So pag nangyayari na tuloy-tuloy na parang paulit-ulit na natutuwa sila na, sumagot nga silang lahat, kayo naman, akala nyo, tama na yon. Pero alam nyo, Boboy, pasalamat ka dahil kasi ang iyong kinakasamang si Belinda ay nandyan para umintindi. At lalo akong natutuwa dahil alam mo kung anong sinabi ni Aling Belinda, ang iyong anak na lalaki ay nagsabi na, Ma, intindihin natin si tatay at bumalik siya sa atin. Para sa ganun, maintindihan niya na may pamilya siyang babalikan. Sana